Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay January 7, 2026, araw ng Miyerkules. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Marcos, chapter 6, verse 45 hanggang 52. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mapakain ang 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Bethsaida sa kabilang ibayo ng lawa, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi. Nasalaot na noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinalabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang nanggilalas sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang atin pong nabasa ngayon ay parang familiar na rin sa ating pandinig. At kahit yung pangyayari pagkatapos pakainin ng ating Panginoong Jesus ang 5,000 lalaki, hindi pa kasama ang mga babae, ay pinauwi na niya ang mga tao dahil sila ay busog na. Ganon din ang mga alagad ay pinauna na niya sa Bethsaida. Samantalang siya ay pumunta sa isang burol para manalangin. Kung maalala ninyo, kapag tayo ay dumadalos sa banal na misa, pagkatapos nating tanggapin ang Eucharistia, ay sinasabi sa atin ng ating priest na humayo kayo at spread the good news. Tapos na ang misa, humayo kayo ng mapayapa. Ganon din dito nung pinapauwi na niya ang mga tao. At tayo, kapag katapos ng misa, tayo ay umaalis para isabuhay ang mabuting balita na ating narinig sa misa at upang ibahagi ang ating kasiyahan na tanggap, lalong-lalo na nang matanggap natin ang banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Heso Kristo.
At kapag tayo ay umalis na sa misa, umuwi na sa kanya-kanyang bahay o kaya sa kanya-kanyang buhay, katulad ng mga alagad dito, makakasumpong tayo ng mga iba't ibang pagsubok sa buhay, mga problema. At ang ating Panginoon, pagkatapos niyang makasalamuha ang mga tao, katulad sa misa na tayo ay sama-samang nananalangin, ganun din naman ang ating Panginoon ay ating modelo na kailangan nating manalangin na tayo ay nag-iisa lang. Magkaroon tayo ng personal na prayer time para mapag-isa tayo at makausap natin ang ating Diyos. At dito ay napansin natin nung naglalakad ang ating Panginoon. Napansin ko rito na lalampasan sana sila ni Jesus. Ano kayang gustong ipahiwatig sa atin ng Panginoon dito samantalang siya ay naglalakad sa ibabaw ng tubig habang ang mga alagad niya ay nakakaranas ng matinding hirap dahil sa pasalungat sila sa hangin. Isang pwedeng maging kahulugan nito ay kapag tayo ay nagkakaroon ng mga pagsubok o problema sa buhay, ang Panginoon ay ina-encourage tayo na lumapit tayo sa Kanya. Nandyan lamang siya at humingi tayo ng tulong, i-recognize natin na meron tayong Panginoon, hindi tayo nag-iisa at kailangan natin ng tulong hindi lamang ng ating sarili kundi ng ating Panginoon o kaya ng ating Diyos na siyang lumikha sa atin. At napansin natin dito na ang mga alagad ay natakot. Natakot sila doon sa unang pagbasa natin. Pinapaliwanag dito kung ano ang ibig sabihin ng pagkatakot. Ang unang pagbasa natin ay sa 1 John chapter 4 verse 11 hanggang 18. Maganda po itong basahin. At yung panghuli dito na sinabi, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot. Kaya saan ba tayo magandang pag-isipan natin o pagnilayan kung saan sitwasyon tayo natatakot. Minsan natatakot tayo sa mga posibleng mangyari o kaya may mga natatakot tayo na baka malubog tayo sa ating problema. Natatakot tayo na mawalan ng trabaho. Natatakot tayo na baka magkasakit tayo. Napakaraming dahilan para matakot tayo sa buhay. Pero kapag tayo ay lumago na sa ating pananampalataya bilang Kristiyano, alam natin na isa lang ang ating pupuntahan at iyon ay ang kaharian ng ating Diyos kung saan siya ay makakasama natin. At wala tayong dapat ikatakot, pero bilang tao na hindi pa lubos ang ating pag-ibig ay tayo ay natatakot. Kaya hingin natin lagi sa ating Panginoon ang Espiritu Santo na siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan ng loob. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay sa atin ng espiritu na masasabi natin tuwing tayo ay nananalangin na matatawag natin ang Diyos na Ama at tayo ay Kanyang mga anak. At kapag tayo ay tumatawag sa ating Ama, sa Diyos na bilang Ama, mararamdaman natin at kahit hindi mararamdaman, malalaman natin na ang isang Ama
ay laging nagmamahal sa kanyang anak. Yun lamang po mga kapatid, nawa meron kayong napulot sa aking ibinahagi. Magkita-kita po tayo muli bukas at pagpalain po lagi tayo ng Panginoon. Amen.